faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mocha Frap for... aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po. Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Wow, mas pinagaling pa? Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan. Extra galing para extra ka rin. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naisipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to 3 ka adlaw uban ang saktong kaon ng exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ka, oy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon na zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang langkatan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang langkatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras sa taka, alas 7:45. Tatak RMN. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Wadlaw na Martes na pitsa 26 sa buyan sa Mayo, year 2026. Sa headlines sa atong mga balita, Secretary Laurel sa Department of Agriculture may padiyag ng suyat ngadto na sa mga sakop ng sangguniang palalawigan sa pagkilaya sa una na tagkapasar na ordinansa. Inipar na sa pag-awag na mahimong regular na posisyon na magsilbi na city o baka provincial agriculture officer lagip na isab ni an city veterinarian o provincial veterinarian officer. Laser Municipal Police Station mahimo og lakang sa pag-imbestigar sa layaking nakit-ang nangawat og gasolina sa nakaparadang tricycle. Samtang isa ka Surigao na may graduar sa Philippine Military Academy o PMA taghatagan og pagkilaya ng gobyerno sa syudad. Sospitsado nga nadakpan sa bypass operation sa mga operatiba ng General Luna gikasuhan na.
Special Use Agreement tali na sa LGU Surigao del Norte o Dinar tag-tuki o tag-aprubahan ng mga sakop ng konseho sa probinsya. Layaking nadasmagan sa duha ka mga sakyanan samtang mitabok sa pedestrian lane naking ariglo sa mga driver. Samtang sa balita sa gawas sa nasud sa China, tagapadayag sa paguman na kumpirmasyon sa mga otoridad dito, kalabot na sa isa ka insidente sa Matupa, pagkamatay ng kapin 80 ka mga matod pa empleyado sa isa ka kumpanya sa coal, ini partikular na sa kalita na pagkamatay ng mga ini sa isa ka gas explosion. Sa balitang paugdat sa kusog sa NBA, San Antonio Spurs mitabla na sa serye. Samtang sa showbiz, aktor na si Dennis Trillo, tagapaklaro na luwas na ang iyan na anak ka, inihuman na lambigit sa isa ka disgrasya sa sakyanan. Sa balitang panghimagas, grupo sa mga babadjing bisakay sa mga ride sa peryahan, nag-selfie na huyog gumikan sa trahedya na dala sa balay tambayanan. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, taga-taga ng pagkilaya ng mga kadaguan sa gobyerno syudad ang naisak Surigao nun na bago pa lamang may graduar sa Philippine Military Academy o PMA. Ini particular na sa pagkilaya ngadto na kan Second Lieutenant Shakira Richie Gato na kundin isak ka Surigao nun na may graduar sa PMA bus na sa talang dangal class na 2026. Tagapadiyag ni Mayor Paul Dumlao na gumikan sa pagpaningkamot nan ginikanan nan amo na migadwar sa PMA an sumaya pa no lampos ini og nakatapos sa isip na migradwar ng Philippine Military Academy na kundiin tagapadiyag pa na untaan mahimong inspirasyon sa iba ng mga kabataan naman Surigao na nahimong kalampusan ni Second Lieutenant Gato. Tipik sa nahimong pagpadayag, pakilaya ni Mayor Paul Dumlao. Isa ka, I would say, prominent na Surigao nun. Mga anak ng sultanan, pangingkamot ng isa na po ka-empleyado. And nakuman sa graduate of the Philippine Military Academy. I believe it was 2022 when Lieutenant Shakira Richie Gato of the PMA Talang Dangal class of 2026, and I would like to welcome Tipik sa nimong pagpadayag na napagkilaya ni Mayor Paul Dumlao, kalabot na sa isa ka Surigao nun na isa sa mga malampuson na migraduar sa Philippine Military Academy, si Second Lieutenant Gato. Inian matupabugtong Surigano na nugraduar sa 2026 class ng PMA Talangdangal, nagikan diri sa Surigao City. Sa dugang hot-eye sa itong mga balita, padadyong giila kuman sa mga kapulisan sa lungsod ng Placer ang usa ka layaking nakuhaan sa video nga nakainstala sa CCTV camera sa natigayong nga pagpangawat din ng gasolina sa nakaparadang tricycle niya itong bilabay adlaw diya sa may Purok 1, Barangay Buyungan, Placer, Surigao del Norte, pasado alas 11:25 ang takna sa bilabay gabi. Sa kuha sa CCTV camera nga nakainstala sa ER Love Life Travel Agency, makita ang layaking mikuha ng gasolina sa tricycle din sumaya pa sa tag-ijanin nga full tank ang sa gasolina ang tricycle ay hagigrahi sa driver apan didto na nasuta kung nahutda na kini og gasolina samtang nagbiyahe na ang maong tricycle. Hinungdan nga gi-report gilain kini sa buhatan sa Placer Municipal Police Station ang maong insidente din gisubay sa mga otoridad ang kopya sa CCTV camera didto nakita ang insidente sa pagpangawat sa gasolina sa maong suspect sa wa pa makilai. Nasayran nga padayjon usab ang ilang gihimong makuting investigasyon, kalabot na nini aron usab nga maila og madakpan ang responsable sa maong pagpangawat.
Sa radyon pa, sulugan pa ng mga balita, Secretary Francisco Laurel, the Department of Agriculture, may parehag ng suyat ngadto na sa mga sakop ng sangguniang panalawigan. Ini partikular na sa pagkilaya sa una na tagpasar na ordinansa na konseho ng probinsya, partikular na sa pagpaningusog para na sa pagmugna isip na regular na posisyon ang magsilbi na city o provincial city agriculturist. Lagip na isa baan na magsilbi na provincial o city veterinarian. Ini partikular na sa pagpaningusog ni Board Member Victor Bernal. Kagatulo pa niini na opisyal na dawat nila, anamon na suyat ng Secretary of Agriculture. Anatabek sa nang pagpadayag kumpirmasyon ni Board Member Bernal samtang sa may saban na pagkadawat ng suyata ang tagbabasa ni ini atol na sa regular sesyon ng mga sakop ng sangguniang panlalawigan kagahapon na anamon na suyata gikan na kang Secretary Laurel pinaagi-isab sa sangguniang panlalawigan Secretary na si Rudolph Valentino Siring. Department of Agriculture addressed to the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte to the Honorable Victor F. Bernal. Subject, acknowledgement of Resolution number 071 series of 2026 of Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte. There are members of the Sangguniang Panlalawigan. The Department of Agriculture expresses its sincere appreciation to the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte for sharing Resolution number 071 series of 2026, which seeks to declare the positions of city or municipal agriculturists and veterinarian as mandatory in local government units. We highly value your proactive stance and your active participation in legislative efforts that aim to strengthen the foundation of our agricultural sector. We recognize and commend your vision of agriculture as the true backbone of our local communities. Your resolution echoes the department's own commitment to the values of heritage, stewardship, resilience, and productivity. Please be assured that we stand with you in the protection and continuous development of this vital sector, which remains a priority of the current administration. While the positions of city or municipal agriculturists and veterinarian are currently classified as optional under existing laws, the department shall engage in a comprehensive study of this matter. We will endeavor to ensure that the need for permanent specialized leadership at the local level is highlighted as the government seeks to streamline and improve its service delivery. We appreciate your dedication to our farmers and veterinarians to look forward to our continued partnership in fostering a more resilient and productive agricultural landscape of Surigao del Norte and the entire nation. Sincerely, signed Francisco P. Q. Laurel Jr. Antepek ka sa pagbabasa ng nahimong suyat ni Secretary Laurel ng Department of Agriculture ngadto na sa sangguniang panlalawigan. Sa dugang hanay sa itong mga balita, hingpit ng gikasuhan kini sa korte ang drug suspect na nadakpan sa bypass operation sa mga operatiba ng General Lula Municipal Police Station. Human nga badakpan ang usa ka 24 anyos nga nakilay ang usa ka street level individual. Gipaubos kagahapon adlaw sa inquest proceeding ang pagpresentar sa mga ebidensya nga nakuha sa posisyon sa suspect. Human madakpan kini bag-uhay pa lamang pasado alas 9:25 antak na sa gabi sa gilunsad nga bypass operation sa mga operatiba ng General Luna diha sa may Purok 1, Barangay Malinaw, General Luna, Surigao del Norte. Si Robert, usa ka 24 anyos ang nakuhaan kinig mokabat 5 ka plastic sa siya sa tagtuang droga nga mintimbang sa 0.9 gramos nga nagkatilian sa 6,120 pesos. Ingon man usa ka 1,000 ka pesos nga buy-bust money o mga drugs para pernalias. Kasong paglapas sa pagpahihot ng droga ubos sa Akta Republika numero 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balita, Special Use Agreement tali na sa lokal na gobyerno ng Surigao del Norte o Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang tagpasaran sa karesolusyon ini pagpadayag ng proponent na si Board Member John Cobillan, ang Chairman sa Committee on Environment ng Sangguniang Panlalawigan. Ini partikular na sa pagtudlo ni kalabot na sa amon tagapasar na paghatag otoridad ngadto na kan Governor Robert Lindon Barbers. For the passage of a resolution granting the request of the Governor for authority to apply a special use agreement in protected areas, SAPA, and to enter into an agreement with the Department of Environment and Natural Resources for the World Bank-funded Accelerated Water and Sanitation Project in selected areas in Siargao. I so move, Mr. Chair. Antibek sa nimong pagpasar, pagpanguna ng proponent na si Board Member John Cobillan, kalabot na sa amon na tinguha. Sa dugang hanay sa itong mga balita, dili na interesado pang mudusog kasong reckless imprudence resulting to physical injury ang 53 anyos nga layaking nadasmagan sa duha ka mga sakyanan samtang mitabo kini sa pedestrian lane diya sa may National Highway sa kilometro 4, Barangay Luna ning syudad. Pasado alas 6:46 antak na niadtong milabayng gabi. Nakilay ang biktimang si Hubinciano Labi Madelo, 53 anyos nga taga Purok 3, Barangay San Francisco sa lungsod ng Mainit, ang nadasmagan kini sa duha ka mga pribadong sakyanan samtang mitabo kini sa pedestrian lane sa maong lugar. Misulbong ang usak ka Suzuki pickup nga adunay plate number MBM-4357 ang unang midasmag sa maong layaki samtang pasingod usab ang usak ka color brown nga metallic Toyota Vios nga nagdala sa plaka nga AAJ-3536 ang pasingod usab sa direksyon sa sentrong bahin dinhi sa syudad ang midasmag usab sa ikaduhang higayon sa maong biktima. Sa kakusog sa impact, ubay-ubay nga mga samad o bunog sa kalawasan ang angkol sa maong biktima nga gisakay usab gini sa ambulansya pasigod na sa Caraga Regional Hospital. Sa latest update usab nga nahipos ang RMN DXR Surigao nga nauli sa panagsabot ang biktima sa duha ka mga driver bugti sa pag-atra sa kasong reckless imprudence resulting into physical injuries. RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Radyon pa, dirigyaban sa Diretso Balitang Surigao, sa balita sa gawas sa nasud sa China. Tagkumpirmar sa mga otoridad na dili mo kubos sa 82 kabuktaw ang namatay inihuman ang isa ka gas explosion sa isa ka coal mine dito na sa Shanxi Province. Na kundi na base na sa report na nahitabo ang aksidente atong Biyernes ng gabi sa Liuxinyu Coal Mine sa Shanxi City. Sa pinakaulay na pagpadiyag ng opisyal ng China, tagkumpirmar na 82 na ang namatay o kapin 121 ang mga na-hospital. Duha sa mga ini ang padadyon panataghanap na mga otoridad ug tagtuuhang way anay kinabuhi sa pagkuman. Taggatudlo pa na grabe ang matupan na hitabo na paggaboto o gapadadyon pa ang investigasyon ng mga otoridad kalabot na sa amon na insidente. Nadiskubrihan isab sa mga otoridad na dyaw pipila ka mga seryosong paglapa sa operasyon sa amon na minahan pero waya patag pagawas ang kompleto na detalye kalabot na sa amon na mga kalapasan. Libuan ka mga rescuers o medical personnels ang tagpadaya dito na sa tagkahitabuan na inipar na mutabang sa search and rescue operations. Maarang sa mga nasamdan ang sumaya paggrabe ang nahiaguman ilabi na sa nahanggab ni na makahilo na gas. Balitang Sports. Si Victor Wembanyama mitala kanig 33 puntos sa dihang gipili sa San Antonio Spurs ang defending champion Oklahoma Thunder sa final score 103-82 aron sa mga tablahon ng NBA Western Conference Best of 7 Finals sa standing duha ang daog ug duha ang pildi kagahapon adlaw dito sa Prostbank Center sa San Antonio, Texas. Ang 22 anyos nga si Wembanyama nga gikan sa France mipasulod sa 11 sa ijang 22 ka itsa apil na ang tuyo ka 3-point shots nga nahimo inining pagtabla sa maong halftime. Si Wembanyama naghugyaw human kini nga milansang og napakurat nga best
o buzzer beater shot sa half court nga maoy nakuha ni labing taas sa ijang karera nga nakahatag usab kini sa Spurs sa score nga 50-38 sa bintaha sa halftime. Human kini nga na-shoot ang pinakataas nga buzzer beater ni Wembanyama. Balitang Showbiz. Dakoan pasalamat ang aktor na si Dennis Trillo na luwas ang ijan na kinamaguyang anak na si Calex. Inihuman na lambigit sa isa ka aksidente sa sakyanan. Sa ijan na post online ang natagtulo ng aktor na nakatuyog sa pagmaneho ang ijan na 18 anyos na anak. Samtang mibiyahe ini mga alas 5 nan kadlawon. Tagatudlo na sa amo na pagbangga ni Calex ang naapektuhan ang isa ka bahay ng island sa tunga ng dayan o gakalita na nabalintong ang kotse. Gumikan sa kakusog sa impact ang mato pa na guba gadud ang sakinan. Sa inin na sitwasyon, nagpasalamat si Ja. Gumikan na kay dili karadyo kung grabe ang nahiaguman na mga injuries ng ija na anak. Way isab mato pa na lambigit na iba na mga sakinan o tao sa amon na insidente. Sa inin na mato pa panghitabo ang ija tagpaabot ang pasalamat na an bugtong naangkon lamang sa ijan anak na si Calex. Amuan pipila ka matupa mga bunog sa uyo ni o braso. Lagip isa ba na ija tagpadayag ang tambag nga doon sa iba na mga magmaneho na kun matupa katuygon pa ang mga ini ang dili gadud angay na ipadadyon ang pagmaneho ng sakyanan. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Nakaangkon sa mga bunog ug pagos sa kalawasan ang tuyo ka mga babadjing misakay sa SpongeBob ride sa usa ka peryahan dito sa Bilar, Bohol niadtong milamay adlaw. Sa video nga gipost ang netizen nga nakita pa ang mga biktima nga gibatig kalipay og talagsaong rides nga ilang gitagsakyan apan sa dihang mikuha na kinig hulagway ang usa sa mga biktima na outbalance ang rides hinungdan nga didto na sa lupa gipamunit ang mga biktima. May padayag usab sa ilang habig ang kadumalaan ng peryahan apan sumaya pa sa investigasyon ng PNP nga tataw kayo nga naggara-gara ang mga biktima hinungdan sa ilang pagkadisgrasya. May paabot sa tabang pinansyal ang peryahan sa maong mga samarong biktima sa nang temporaryong gipasiradan o gipaunda ang mga rides for further inspection sa safety nan mga sumasakay. Amon dyan ang leksyon. Sige, selfie. Sige, video. Siguro, talagsaon na siguro po siguro nakasakay sila o ganing inani nga mga rides. So, siguro, bisag ikaw ma-excite man jud ka. So, selfie dito, selfie diri. At balance dito na kaniba diyang kuan, mura siyang Ferris wheel na saka kanaog na tuyo ra man gud ang sakay. So na outbalance kay ang isa ning tindog so tindog niya nag-swing ang ilang gisakyan hangtod nga didto disbalance. So inani nga mga rides dapat is make sure gyud ang kadumalaan na peryahan nga ikuan gyud ang mga safety sa mga sumasakay. I-double check nila kung kini bisan pag inana ang mga panghitabo dapat gihapon manubag ang mga kadumalaan sa peryahan. Pero lagi kay moagi man kini og investigasyon sa PNP kung si kinsa ang angay manubag so jaon gapoy counterpart ang peryahan nagpaabot na sila og tabang pinansyal sa mga samaron o minsaan nga dili na ni mautro nga insidente o gani tagpasiradan temporaryong tagpasiradan ang mga rides sa himuong inspection o saba sa ato ang mga kadagkuan ng PNP. Sanan na dapat siguro adi sir pasakyo nimo dyan mga naglaing-laing rides inin na mga tao imo i-briefing jaon yun na sa kuan inig sakay nimo jaon gani nakabutang inig do's and don'ts ba yes nga dili dapat magkiat-kiat dili dapat magtindog-tindog dapat nakalingkod lang tapos gani naka-seatbelt. Oo. Pero kadto siguro mga kuan na siguro to mga once in a lifetime ra mong base nagpakitang gilas kay nag-selfie pag video. Usahay man god kani manggong pang reels na ni. Pang reels. Pang story ni laumbaw. Inday uno inin kalibutan ko man ibutang sa lugar. Pwede man ta kay tanan mang gyud no vlogger. Si manager vlogger, ikaw vlogger, ako vlogger. Dapat ibutang nato sa lugar nga dili mabutang sa peligro ang atong kinabuhi kun ugaling maka sugamak kitag ingnan
nga mga sitwasyon nga, uy, talag sa oras gini, selfie na yun. Ako Adto, man. daw pa nakitaan nga nag-selfie po, pinaagi nining ilahang mga cellphone, usa ka nindot nga plaster sa mga pagkaon kay lagi di ba nakabantay ka sa Pinoy labi na gyud sa mga kinibitang mga kananan mga diha sa mga fast food chain di ba una ka nga mukaon kuan gadaan mag-selfie picturean ng mga pagkaon. Adisir lang po nila. Diba? In reality? Amo man, adisir mag-ampo, adisir kaunon, picture anay. So dihang nintindog sa bangko kay ihang picturean ang mga pagkaon nga nindot kay magka-plaster. Na Tuwad. Nayabo ang mga pagkaon. Agoy. Wa gyud napuslam si. Mo nagiingon din na nga selfie okay man, pero ibutang sa lugar para dili madisgrasya. Amo Inana gyud ka sayon friendly reminders sa kadaghanan kay tanan na magita vloggers in reality mao gina tan-awa ganin na kung mukaon kag gahapon ang kaon kog passport chain tan-aw gyud hula. Picture na. Picture na ng gandanay. Adisir pa mag-ampo gani. Pinaka-basic dyan himon. Ay, hindi yun na yung kalibutan. Amo na kayo dyan si Ja. Pero, anato dire na, bisan kon na, imo picturean, videohan mo, dapat sada mag-igmat ka. Kay pareho adto na nusakay sila ng mga rides. Tapos, una pa nila dyan mga videos, mga pang-reels, pang-story, na mga pictures. Pero ba dyan, na-disgrasya na hinoon. So, dyan mga laumpa negatibo na epekto ni ini. So, dapat mag-igmat ko kita tanan. O ito, anato na People's Day 2026, ang taktak na himuon kumaddawa din na sa Barangay Luna. Partikular na sa Margarita Memorial Elementary School. Sakto ba? Sa kuan? Margarita, no? Okay. Kuman na, alas 8, magsugod, hangtod na alauna, kuman na hapon. So, kung gusto niyo maka-avail ang mga naglaing-laing serbisyo sa mga departamento sa gobyerno ng syudad, nasyonal na ahensya o mga pribadong organisasyon, kadto kamo kuman sa Barangay Luna kay anhain mo ahigayon an People's Day 2026. Maradyan ang umating ato na kan Manu Datoy, lagi pisab kan Randy Centesas og anato mga suki din na sa Barangay Buenavista. Og good morning og thank you so much usab sa kanunay pagsuporta gikan pa kaganinang buntag kadlawon hantod kuman sa ato ang mga programa sa Arvin DXRS naka-tune in si Ma'am Dina Ibiuta of Japan. Good morning dia ma'am. Thank you so much sa imong grabing suporta og mga star din na ang Stars ba? Yes. Thank you so much Ma'am Dina. Thank you. Sa tanan ng mga nagsuporta sa mga programa ng RMN DXRS. Nahala, yan ang mga oras para sa padadyon diri sa tanang programa ang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa itong mga kaibanan diri sa control, si Dudong Quijano. Inisab ani dyan na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! RMN! RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras dak, alas 8:09. Para sa mga minamahal naming biyahero,